una sa lahat. Pagresponde ng mga pulis sa Oldapan, nauwi sa barilan. Maaaninag sa kuha ng CCTV ang engkwentro sa pagitan ng pulis at sospek. May bumulagta at meron ding nakatakbo. Ang mga sumunod na tagpo, yan ang dapat niyong abangan. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ban si Tol, dating Senator Francis Tolentino, bawal nang tumungtong sa China, Hong Kong at Macau. Pabrika ng bala, Defense Secretary Gibo Teodoro, approve sa plano ng Amerika na magtayo sa Subic ng ammunition facility. Ilang grupo umaalma. At sumugod sa COMELEC, mga taga-suporta ni Marcy Teodoro, sama-samang nagpetisyon na iproklama na siyang panalong congressman. Plano ng Amerika na gawing pagawa na timbakan ng mga bala ang Pilipinas, pero pangamba ng ilang grupo baka malagay sa alanganin ang ating seguridad. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita si News 5 Defense Correspondent Brian Castillo. Brian, anong sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro tungkol dito? Jiggy, bukas nga itong si Defense Secretary Gibo Teodoro sa plano ng Amerika na magtayo ng paggawaan at imbakan ng mga bala doon sa dati nilang naval base sa Subic, Zambales dito sa Pilipinas. Ito nga ay matapos lumabas yung report ng US House Committee on Appropriations na inaatasan nila itong US State Department, maging ang US Department of Defense, na pag-aralan yung posibilidad ng pagtayo ng ganitong infrastruktura dito sa Pilipinas. Jiggy. At Brian, bakit sa Pilipinas, hindi sa ibang lugar, gusto magtayo ng Amerika ng imbakan o paggawa ng bala dito? Jiggy, kung ibabase nga doon sa report ng US Congress ay meron daw kakulangan doon sa tinatawag nilang forward stage ammunition manufacturing ng Amerika doon sa mga kritikal na lokasyon kung saan posibleng sumiklab ang kaguluhan. Partikular na nabanggit dyan itong Indo-Pacific region kung saan kabilang ang Pilipinas dahil na rin yan sa tumitinding tensyon dito sa riyon dahil na rin sa agawan ng teritoryo. Ayon naman kay Defense Secretary Teodoro ay bukas ang Pilipinas sa mga ganitong proyekto, lalo na kung makatulong ito hindi lang sa usapin ng militar at depensa, ngunit maging sa ekonomiya dahil nga inaasahan na posibleng makatulong ito para magkaroon ng karagdagang mga trabaho para sa Pilipino. Narito ang kanyang pahayag. I have yet to see a formal proposal, but naturally we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines, and not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged. Pero pinapayagan ba ng batas natin o ng konstitusyon ang pagkakaroon ng ganitong pasilidad sa ating teritoryo? Jiggy, may tatlong pwedeng maging basehan na kasunduan itong plano ng Amerika na magtayo ng ammo plant and facility dito sa Pilipinas. Una dyan, siyempre, yung Mutual Defense Treaty, yung MDT, na siyang pangunahing basehan ng lahat ng kooperasyong militar ng Pilipinas at Amerika. Pangalawa dyan, itong Mutual Logistics Support Agreement o yung MLSA, kasi kasama din sa support agreement na yan is yung pagtutungan ng dalawang bansa pagdating sa ammunition. Pero itong MDT at MLSA ay walang basihan dyan, na walang nagsasabi dyan na pwedeng magtayo ang Amerika ng pasilidad. Siguro ang closest na possible na basihan talaga ay itong EDCA o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, kasi malinaw dyan sa EDCA agreement na pwedeng magtayo ang Amerika ng mga pasilidad sa Pilipinas provided na ito ay sa mga napagkasundoang EDCA sites. At itong tinatayong pasilidad ay hindi pag-aari ng Amerika, hindi ito base militar, ngunit pasilidad na pag-aari ng Pilipinas pero pinondohan ng Amerika. Ganyan yung maaaring maging setup dyan para nga maitayo yung ammo plant na yan. Ang problema nga lang, itong Subic base na gusto nila ay hindi naman siya bahagi ng SAM na EDCA sites. In fact, ang closest na EDCA site dyan ay dyan sa Subic ay itong Basa Air Base sa Pampanga, at gawin ng hilaga ng konti, meron dyan yung Fort Magsaysay. So medyo critical pa kung paano magiging basihan ng Subic dahil nga hindi ito isang EDCA site. Jiggy. At Brian, hindi ba lalo magpapainit ito sa sitwasyon at malagay naman sa alanganin ang mismo seguridad ng Pilipinas dahil sa usaping yan? Jiggy, alam mo yan nga mismo yung inaalala ng grupo ng mga mangingisda ng Pamalakaya. Sabi nila, baka naman daw maging target ang Pilipinas ng mga karibal na bansa ng Amerika. At baka maging banta ito sa ating seguridad at makaapekto pa
doon sa hanap buhay ng mga mangingisda, lalo na dyan sa may West Philippine Sea. Jiggy. May pahayag na bang Pangulo tungkol sa planong ito? Jiggy, ayon sa palasyo, mas maganda kung mailatag muna sa kanila yung buong detalye ng proposal nila ng Amerika bago magkomento ang Pangulo. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang Pangulo naman po ay doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan. Yan pong ulat ni Brian Castillo mula sa Camp Crame. Banned o bawal ng tumungtong sa mainland China, Hong Kong at Macau si dating Senador Francis Tolentino. Sa opisyal na pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Beijing, tinawag nitong anti-China si Tolentino. Pero hindi naman natinag ang dating senador. Tinuturing daw niyang badge of honor ang pinataw na parusa sa kanya ng China. Git pa ni Tolentino, walang kahit anong foreign power ang makapagpapatahimik o magpapahina sa kanyang panindigan para sa soberanya ng Pilipinas. Si Tolentino ay kilalang kritiko ng China dahil sa mga pangharas nito sa West Philippine Sea at umano'y pag-espiya sa mga ahensya ng ating gobyerno. Nasabat ng mga otoridad sa Port of Manila ang nasa 30 milyong pisong halaga ng mga smuggled na isda at sibuyas. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, saan galing ang mga smuggled na produkto? Jiggy, higit 34 million pesos na halaga na misdeclared agri-products ang nasabat ng DA at Bureau of Customs dito sa Port of Manila. Galing daw China ang 6 na container vans na dumating sa bansa noong May 27 and June 1 pero walang permit. Ayon po sa Customs, dineclare ito bilang assorted food items gaya ng manto, egg noodles at kimchi. Pero nang inspeksyonin ay kahong-kahong frozen mackerel, pati na pula at puting sibuyas pala ang laman. Ikinainis po ito ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Naman, ang kapal naman, ang lakas naman ang loob nila. Walang respect for the law, walang respect for our farmers, walang respect for our fishermen. Parang binabastos tayo eh. Hindi tama yun. Tingin ng DA konektado ito sa ibinagsak na smuggled onions sa ilang palengke sa Metro Manila, gaya po sa Paco Market kung saan nagpositibo sa E. coli ang mga sample. Ang E. coli causes gastrointestinal illnesses, no? Pagtatae, malalagnat, kung may edad ka o batang-bata, pwede ka pang mamatay from dehydration. Isa sa ilalim sa testing ang mga nasabat na produkto. Kung ligtas kainin, posibleng i-turn over sa DA at ipamahagi. Maharap naman sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ng mga consignee at iba pang sangkot sa pagpasok po nitong shipment. Jiggy, maliban dyan, 59 na containers ang pinapahold ng DA sa Subic na nagalaman din umano ng sibuyas at isda. Sa ngayon, 18 na companies ang blacklisted po ng DA dahil sa illegal smuggling ng agri-products. Jiggy. Yan ang ulat ni JC Cosico mula sa Maynila. Pinalilinis ni Manila Mayor Isko Moreno ang buong Maynila sa gitna ng problema sa tambak ng basura sa lungsod. Live mula sa Manila City Hall, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, una sa lahat, kumusta na ba ang problema sa basura dyan sa Maynila? Jiggy, nasa 2,000 tonelada o katumbas yan ng 300 truck ng basura ang nahakot dito sa buong Maynila sa nakalipas na 10 oras ayon yan mismo kay Yorme. Mayor Isko Moreno na halos walang tulugan sa pangangasiwa bilang pinangunahan niya mismo ang paghahakot at paglilinis dito sa Maynila. Target ni Yorme na maibalik sa normal ang garbage collection sa loob ng 3 araw. Sa ngayon, ang Manila Department of Public Services ang nag-iikot para maghakot ng mga naiiwang pa ring tambak ng basura. Kung matatandaan natin, Jiggy, ay nilibre ng Lionel Waste Management ang serbisyo nito kahapon kasunod na rin ng panawagan ni Yorme. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung kukunin pa rin ng LGU ang Lionel Waste Management sa ilalim nga ng administrasyon ni Yorme Moreno. Sabi ni Yorme, tingnan natin. Samantala sa talumpati naman niya kanina, sa inaugural State of the City address niya kanina, nilatag nito ang mga prioridad niya sa lungsod. Isa nga sa mga unang executive orders ni Yorme ang mandatory cleanup at declogging sa Maynila. Gagawin yan tuwing Sabado. Ayon sa alkalde, mahalaga na masiguro ang kalinisan at kaayusan sa lungsod na may kinakaharap na garbage crisis. Siniguro ni Yorme na hindi sila titigil para matupad
ang slogan ng kanyang administrasyon na Make Manila Great Again. Pakinggan natin ang bahagi ng talumpati ni Yorme. Ibabalik natin ang maaliwalas at panatag na pamumuhay para sa mamamayan. Ang hinihiling ko lang sa inyo, disiplina, kooperasyon, paggalang sa lituntunin ng lungsod, because I cannot do it alone. At Gio, kahapon ay nabanggit sa mga ulat no, na nasa halos 1 billion yung hindi nabayaran sa yung mga paghakot ng basura. May utang yung City of Manila. Bakit ba nagkaganito yung sitwasyon? Yes. Alam mo, Jiggy, hanggang ngayon, palaisipan pa rin yan sa administrasyon ni Yorme. Nakakaupo pa lang o kakabalik niya pa nga pa lang bilang alkalde ng lungsod. Papaimbestigahan niya daw yan. Ipinagtataka rin niya kung bakit lumobo nga ng ganito ang utang sa mga garbage collection company. Hindi pa masabi sa ngayon kung kailan mababayaran ang waste management service providers dahil sabi nga ni Yorme, nasa ICU o naghihingalo ang pananalapi ng lungsod. Sa kanyang inaugural address, as I mentioned earlier, ipinunto rin niya ang mga maanomalya o manong transaksyon sa City Hall, mga cash advance na umabot sa halos 4 na bilyong piso. Kinwestiyon din ni Yorme ang budget deficit ng lungsod na umabot sa negative 4.6 billion pesos at ang utang ng City Hall na umabot sa 10.2 billion pesos. Sa ngayon, Jiggy, sinusubukan pa nating kunan ng pahayag si dating Manila Mayor Honey Lacuna, maging yung mga opisyal na direktahang pinangalanan ni Yorme kanina, kabilang nakasabay pa na doon ang pangalan nila at mga litrato at breakdown, kumbaga, ng mga cash advances na ipinatupad o sinagawa nitong mga opisyal ng dating administrasyon. Jiggy, balik sa'yo. Yan po ang ulat ni Gio Robles, live mula sa Maynila. Bumwelta ang Malacanang sa payag ni Vice President Sara Duterte na hindi niya obligasyong paliwanag ang kanyang mga biyahe abroad. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, ano ang sagot ng palasyo kay VP Sara? Jiggy, malinaw daw na nakasaad sa batas na public office is a public trust. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang tugon nga sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Jose Castro, kaya nga tinatanong niya, personal ba o opisyal ang mga biyahe ng Vice Presidente sa abroad? Dahil kung opisyal ito, abay obligasyon niya na mag-report sa taong bayan kung ano yung accomplishments niya. Dahil kung wala raw siyang nai-report, abay baka wala daw na trabaho. Ikinumpara pa nga ni Undersecretary Claire Castro kay Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Jose Castro, kapag bumabiyahe sa abroad si Pangulong Bongbong Marcos, inire-report niya sa bahayan kung ano yung mga nagawa niya. Kabilang na nga dyan yung pagkakaligtas kay Mary Jane Veloso mula sa death row, pagbabalik sa bansa ni Representative Arnie Teves, yung pagkaka-recover kay Alice Guo at yung pinaka-recent na trip ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pagpunta niya sa Japan. Sinabi rin daw nila na para ito sa tourism industry. So kapag ka daw may natatrabaho, ito daw yung mga bagay na ipinagmamalaki. Naritong bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Sa ibang usapin, Maricel, lumabas sa isang survey na mas maraming Pilipinong gustong bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa ICC. May pasya na bang Malacanang tungkol dito? Sa ngayon, Gigi, ito raw bagay na ito ay hindi pa napapag-usapan ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang siniguro naman ni Undersecretary Claire Castro, kapag may mga ganitong pag-aaral,
Nakinig naman daw si Pangulong Bongbong Marcos sa sentimiento ng gayunman sa ngayon ay wala pa daw ibinabahagi na anumang ang Pangulo tungkol dito sa usapin ng pagsampi ng Pilipinas sa ICC. Gigi? At meron pa bang update sa balasahan sa gabinete at anong pahayag na Malacanang sa interest si Secretary Remulla na mag-apply bilang ombudsman? Gigi, kaninang umaga na si Maria Teresa Lazaro, lihim ng Department of Foreign Affairs, sa harap ito Bongbong Marcos sa Malacanang. Siya ni Enrique Manalo sa DFA. Si Enrique Manalo naman ay tatayo bilang representative of the Philippines sa United Nations. Hapon din matatandaan natin na nag-take na rin ng Ariel Nepomuceno bilang hepe ng Bureau of Customs. Pinalitan naman niya si Bienvenido Rubio. Pero ang sinabi dyan ni Undersecretary Claire Castro kanina, kabuuan 6 na mga opisyal na Bureau of Customs ang napalitan. Kabilang na nga dyan si Rubio. Pero hindi naman daw ito connected sa anomalya. Nagkataon lamang daw na mas gusto ng Pangulong Marcos na makakita ng mas maayos na serbisyo sa Bureau of Customs. Pagdating naman kay Secretary Remulla, nababanggit po dahil ng Pangulo sa Ombudsman. Narito ang pahayag ni Yusuf. Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga taga-suporta ni Congressman-elect Marcy Teodoro kinalampag ang COMELEC para ituloy na ang kanyang proklamasyon. At Senador Risa Ontiveros na nanawagang manumpa ng mga bagong halal na senador bilang senator judges sa impeachment ni VP Sara. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Kinalapag ng mga taga-suporta ni Congressman-elect Marcy Teodoro ang tanggapan ng COMELEC sa Marikina. Pinamamadali na nila ang pagproklama sa kongresista. Live mula sa Marikina, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan ba dapat iproklama si Congressman Teodoro? Gigi, kanina bandang alas 5 ng hapon nang maiproklama itong si Marcy Teodoro bilang kinatawan ng unang distrito ng Marikina. At yan ay kasunod nga ng pagsugod ng mga taga-suporta ni Teodoro dito sa opisina ng COMELEC dito sa Marikina. Kanina kasing umaga, hindi pa rin naipoproklama itong si Teodoro bilang congressman ng 1st District ng Marikina. Kahit pa sinabi na ng COMELEC Unbank na with finality na, final and executory na yung kanilang desisyon na binabawi yung suspension sa pagproklama dito kay Teodoro. So kanina, finally, ay pumayag na rin yung lokal na COMELEC dito na maiproklama siya. Gigi. At Gerard, malaki naman talaga lamang ni Congressman Teodoro. May reaksyon na ba ang kampo ni dating Senator Coco Pimentel sa proklamasyon ni Congressman Teodoro? Gigi, sa ngayon wala pa tayong natatanggap na reaksyon mula sa kampo ni Senator Coco, pero nag-file daw ito ng certiorari sa Supreme Court. Namaya ay aalamin natin ang detalye niyan. At kanina rin ay naglabas din ng pahayag itong si Senator Coco dahil may isang, hindi ko alam kung ito parte ng kanyang staff o parte ng kanyang kampo, medyo naharas kanina doon sa pagkakagulo dito sa COMELEC. At yun ay kanyang mariing kinokondena itong pangyayaring ito. Gigi. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Marikina. Nananawagan si Senator Risa Ontiveros na panumpain na ang mga bagong halal na senator bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bakit to nasabi ni Senator Risa gayong July 29 pa inasa magko-convene ang Senate Impeachment Court?
Jiggy, kasi technically, no, simula na rin naman na talaga ng 20th Congress, simula kahapon ng tanghali, June 30. So para kay Senator Risa Hontiveros, what's preventing them para ipatake na ng oath o pasumpain na yung mga bagong halal na senador para maging senator judge na sila at maging handa sila anumang oras na kailangan mag-reconvene o mag-convene na muli ang impeachment court. Oras kasi na mag-convene ng impeachment court, ang gusto niya, Senator Risa Hontiveros, agad na mapag-usapan yung naging sagot ni VP Sara sa impeachment complaint laban sa kanya o yung ipinasa niya sa Senado na answer ad cautelam. Ganon din yung reply ng prosecution dito, no? At ang hinihiling nga ni Senator Risa Hontiveros, sana daw wala nang delay o aberya mula ngayon hanggang sa July 29 sa inaasahan na pagko-convene ng impeachment court o mas maaga pa sa July 29 kung sakasakali. Jiggy, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. The court is in session now. So at any time, pwedeng tawagin ni presiding officer yung lahat ng 12 or isa-isa kan. The Senate impeachment rules say as they arrive. So pwedeng 1 by 1 sila, 2 by 2, all 12, it doesn't matter. Mayan, paano kung ipilit ng defense team ni VP Sara na ipabasurang impeachment case? Anong plano ng mga senador? Alam mo, Jiggy, ine-expect ng ilang senators na yan talaga yung magiging strategy o unang gawi ng kampo ni VP Sara, no, na talagang i-invoke yung motion to dismiss. Pero nagkakaisa rin ng ilang sa mga senador na dapat pagulungin muna yung impeachment trial. Ilatag lahat ng ebidensya bago daw sila mapunta sa botohan kung mauuwi man yan sa botohan. Dahil naniniwala si Senator Win Gatchalian, kung yan yung magiging strategy ng depensa na i-invoke yung motion to dismiss, baka mauwi raw talaga sila sa botohan. At katulad din yan, sabi rin ni Senator Erwin Tulfo, dapat gumulong muna yung trial, ilatag lahat ng argumento ng prosekusyon at depensa at para malaman nila kung may saysay ba ito, kung mayroon bang napapatunayan, kung nadidiin ba si VP Sara. Dahil kung hindi, sabi ni Senator Erwin, pag makita niya in the process of presenting itong mga arguments at evidence, pieces of evidence, kapag nakita niya raw na ito ay walang laman, siya mismo magsasabi na ibasura na itong impeachment complaint na ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo at Senator Win Gatchalian. Pakinggan natin, Jiggy. I would like to see that there's a trial. After a few days, wala naman laman, then I will say, kahit nasa majority ako, I will say, teka muna guys, wait. Wala naman laman nito eh. Puro hearsay ito eh. Then why don't we just dismiss this? I am very sure i-invoke ulit yun ng mga defense lawyers. At possible yan na magkaroon ng botohan. Possible yan. Kasi i-invoke nila yan eh. So kung merong tumutol or merong sumang-ayon among the senator judges, possible yan. May inaantay at hiningi ang Senate Impeachment Court sa prosekusyon na isang resolusyon nagsasabing desidido ang 20th Congress na ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. Paano kung hindi nila ito maipasa? Para kay Senator Tito Soto, na tanong siya kaugnay niya, may compliance o wala, kulang o kompleto yung ibibigay ng prosekusyon, dapat nang mag-convene ng impeachment court sa July 29 at pag-usapan yan. Dapat daw a day after nung pagbubukas ng 20th Congress sa July 28 sa umaga yan mangyayari dahil sa hapon yung SONA, dapat kinabukasan mag-convene or reconvene ng impeachment court, agad nang pag-usapan yung articles of impeachment at wala na dapat delay na mangyari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tito Soto. Hindi pa pwedeng i-dribble yun. Hindi pa pwedeng ibabaliwalain yun. Hindi pwede because it's what the Constitution says. We have to follow the Constitution. Jiggy, na unang sinabi ni Senate President Jesus Cordero na kung sakasakali lang naman hindi talaga mabigay yung kumpletong compliance na yan at hindi maipasa yung resolusyon or kulang yung compliance ng prosecution, pwede pa rin mag-convene ng impeachment court. Lalo na kung may mag-move from senator judge at i-request sila mag-convene ng impeachment court sa kanila pag-usapan ano yung next move nila sa impeachment trial from July 29 onwards. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, pulis na rumesponde sa holdapan, napatay ng mismong sospek. 7 pulis Maynila na nang hold up umano ng seaman Timbog. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Umalma ang ilang grupo sa 50 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit hindi masaya mga grupong ito sa wage hike? Barya lang daw kasi kung maituturing itong 50 pesos na wage hike sa Metro Manila. Ayon nga doon sa Trade Union Congress of the Philippines Party List, wala man lang daw ito dun sa kalahati nung isinusulong nila na 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa. Kaya dapat na raw talaga magpasa ng batas tungkol dito. Katunayan, Jiggy, naghain nga sila, muli nilang ni-refile ngayong 20th Congress, yung pumasa na sa third reading ng 19th Congress na 200 pesos a daily wage increase para sa mga minimum wage earners sa buong bansa. Samantala, yung Makabayan Block naman, ni-refile din nila yung kanilang version, yung 1,200 pesos sana na aumento sa sahod para sa mga manggagawa. Habang yung kamanggagawa party list, isinusulong na dapat pantay-pantay yung sahod ng mga minimum wage earners sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi raw kasi sapat o nakabubuhay itong ang sahod doon sa araw-araw na gastusin ng isang pamilya. Jiggy. At Marian, anong sabi ng palasyo tungkol dito sa wage hike at yung reaksyon na rin na natanggap nila? Yes, Jiggy, depensahan nga ng palasyo itong NCR Regional Wage Board dun sa pag-aproba nga ng 50 pesos na wage hike dahil dumaan naman daw ito sa masusing pag-aaral. Pero pagdating dun sa usapin ng pagpapasa nga ng batas o ng legislated wage hike, yan ay pag-aaralan pa raw ng pamahalaan. Pakinggan natin itong pahayag ni Yusek Claire Castro. Pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng layoff, dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante, mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawalan sila ng trabaho. Kaya po ito, lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat. Yan pong ulat ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama ulit natin ang ating kapatid na si Denise Tan. Denise? Thank you, Jiggy. Proud na ipapakita ni Alex Ayala ang kanyang Filipina roots sa pagsabak niya sa Wimbledon Center Court. Susuotin ni Alex ang isang custom sampagira hair tie na sponsored ng isang sikat na sports brand. Major upset ang target ni Alex dahil makakalaban niya kaagad ang defending champion ng Wimbledon na si Barbora Krejcikova. Kagagaling lang ni Alex sa Eastbourne Open kung saan gumawa siya ng kasaysayan bilang unang Pinay na nakarating sa Women's Tennis Association Finals. Hindi naman sumali sa nasabing tournament si Barbora dahil sa thigh injury. Mamayang alas 8:30 na oras dito sa Pilipinas ang tapatan ni na Alex at Barbora. At yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Denise Tan. Narito mabilis sa pasada sa iba pang balita. Sa pulsa CCTV ang pamamaril at pagpatay sa isang pulis na rumusponde sa holdapan sa Quezon City. Ang holdupper nabaril at napatay din ng kasamahan ng pulis. Napagkalaman dating nasangkot sa iba't ibang krimen ng sospek. Binigyan ng parangal ang nasawing pulis, pati ang kanyang kasamahan. Inireklamo ng isang seaman ang 7 pulis Maynila na nanghulidap sa kanya. Inaresto ang biktima dahil sa droga, kahit wala naman siyang kinalaman dito. Hiningan pa raw siya ng 20,000 pesos kapalit ng paglaya, pero ibinilik din na magsumbong siya sa NCRPO. Nakakulong na ang 7 pulis na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Nadiskubre ang isang shabu lab sa isang apartment sa Cebu City. Natagpuan ng mga sangkap at kagamitan sa paggawa ng droga, pati na rin ang ilang armas. Naaresto ang isang chemical engineer na tagaluto ng shabu. Siya ang tinuturong supplier ng droga sa Central at Western Visayas, lalo na sa mga tourist spot. Nilamon ng apoy na sa 100 bahay sa Pasig City kagabi. Aabot sa 120 pamilya ang nawala ng tirahan. Isang lalaki ang nahirapang huminga dahil sa kapal ng usok. Welding umano ang pinagmula ng sunog, pero iniimbestigahan pa ito. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat,